You are asking for your early demise. Ibig sabihin, hinihiling nyo lang ang inyong maagang kamatayan. Dahil sa mga kabalastugang ginagawa nyo ngayon, posible talagang magkukudita at mayroon talagang mamamatay dyan. At malamang sa malamang, kayo ang mauuna. Yan talaga ang mensahe ni PRRD dito sa Marcos administration, mga kababayan. Yariin kayo, sigurado ako niyan. You are asking for your early demise. Alam mo, pag nagkudita ito, patayan left and right yan, baka una kayo. Dalawa lang ang paglalarawan ni PRRD, mga kababayan, kay BBM. Na it's either stupido siya or mas stupido siya kaysa sa mga kasamahan niya. Either way, mga kababayan, stupid pa rin. Yan po talaga ang sinabi ni PRRD, mga kababayan, matapos niyang makita itong maanomalyang budget na pinalmahan ni BBM na puno ng blanco, mga kababayan, mga blank amounts na posibleng magagamit sa kurakutan. Dahil sila na ang bahala, mga kababayan, kung ano ang ilalagay nilang amount ng pera sa mga proyekto. Diyos mio, animal. Kaya nagbabala po si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na huwag niyong sagarin ang pasensya ng mga military. Baka magkaroon sila ng kudita at sigurado daw, mga kababayan, na mayroong patayan. At baka lang naman mauna sila. Panoorin niyo po. Stupid, that's bullshit. That's BS. Stupid. Or more stupid than the others. Alin kaya doon si BBM, mga kababayan? Stupid or more stupid than the other? Parehong stupido. That's a very dangerous thing. Tinkering with itong batas natin. Kita nyo, mga kababayan, itong second year college na mga kababayan, presidente. Gusto na naman tayong budulin sa budget. Nagpasa ng budget, mga kababayan, na blanco ang amount, tapos sila na ang bahala kung ano ang lalagay nila dyan na amount. Later on, nang hindi na i-scrutinize, mga kababayan, at gagawin nila, ayan, behind our back. Bawal ho yan. Bawal ho yan. Hindi talaga pwede yan. Hindi pwede. Hindi pwede nga. In plain, it's bullshit. BS. Either somebody there is stupid. Sino pa ba ang somebody na yan, mga kababayan? Yung pumirma. Signed by BBM, Ngagva. Or more stupid than the others. More stupid than the other. It carries with it a lot of legal consequences. Isa yung mapriso ka. Sana nga, mga kababayan, Kaso nga lang hanggang pagsasampa lang ng kaso, patatagalin lang sa korte, tapos maaabsuelto. Di ba in relay? At iba pang mga high profile na mga kababayan na sinampahan ng kaso na may kaugnayan sa kurakutan. Later on, nakalabas dahil sa sobrang tagal, justice delayed is justice denied. Escape the rigors of scrutiny kasi dadaan ng maraming papel. And it goes back to the proponents, kung may kopya sila, but sabi niya, hindi ko ito sinabi. This is wrong because I never advocated for this kind of... Iniba nila, mga kababayan Tapos pinirmahan ni BBM. Malikot ang papel sa gobyerno. So, do not try to, for those enterprising or whatever you want, wag mong gawain niya kasi... Masisira ang buhay mo. Kung sa opisina kita, barilin kita. Sasabihin na naman nila, eto, ayaw namin ni Duterte, babarilin agad. Mayroon ba siyang binaril, mga kababayan? That is just a figure of speech. At yan lang din ang alam na lingwahe, mga kababayan, ng mga sindikato. Effective naman, mga kababayan, dahil natatakot sa kanya. Hesitant ang mga nagbabalak, mga kababayan, na gumawa ng masama. Totoo. Para mo akong pinahiya. Bakit mo pinirmahan kasi BBM? Alam niya mapapahiya siya, mga kababayan, pinirmahan. Malamang yan talaga din ang purpose niya, mga kababayan. Abudulin natin ito. Blankohan natin yung mga blank. Tapos, para hindi mahahalata ang ating mga kurakutan dito, blankohan muna natin para hindi sila aalma sa laki ng budget, mga kababayan. Ang ganyan. Ako ng mga congressman. So, mabuti yung alam ninyo. Alam na natin. Salamat at binulgar ni PRRD, mga kababayan. Balikan ka agad para wala ng istorya. Another ebidensya na naman daw ito na ipapadala nila sa ICC. Trial ba tayo? Ang gastos yan. You're dealing with the people of the Philippines. You Correct. do not issue a blank check to anyone
Because that is Kabangagan really, ang addressed gawain to yan. government first. At ang mga taga-gobyerno ang maglagay ng Sky is the limit. Oh, blanco cheque. Anyway, hindi tayo ang magbabayad dito. Ang taong bayan naman eh. Hindi, sky is the limit. what's the, ano yung sabihin? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Siniswerte. Ano naisip ninyo niya? Mm. Ito yung mga blanco. Oh, sobrang dami niyan mga kababayan na. And by the billions of pesos mga kababayan. Cannot pass a law with blank. That is not allowed. That is not allowed. Bakit mo ilagay blanco dyan? Kasi blanco ang utak ng mga ngagba mga kababayan eh. Siguro habang pinipirmahan yan, lutang. Bawal o yan. Bawal. And you can go to jail for that. Sana nga. Mind you. Dapat Nakikiusap lang go ako to sa jail. mga ulol na to. O mga ulol. O makinig kayo mga ulol. Kung sino yung gumagawa ng ganun. Pwede bang sabihin ko sa inyo na Si BBM na yan, siya ang pumirma eh. Imposible hindi niya nakita yan mga kababayan. Siguro naisip niya, pwede palang ganito no, i-blanco na lang natin para hindi mo na makita ng iba na sobra laki ng budget. do not Me. the people of the Philippines. Oh, do not act. Ngag. Magkagulo tayo. Magkakagulo. Huwag ninyo kaming isali, buhay pa ako. Not in my watch. Saka nandyan yung military pati police hindi papayag ng I know them. The ever vigilant na military pati police. Marami po mga kababayan. At kung sasabihin natin military hindi lang yung chief talaga ng military dahil appointed yan ni BBM eh. Yung pangkalahatan mga kababayan. Hindi papayag. Hindi papayag. You better, kayong nasa bureaucracy, better stand up straight and be counted as a true Filipino. Otherwise, Baloktot na mga kababayan kasi eh. Crooked. you are asking for your early demise. Early demise, maagang kamatayan. Alam mo, kung nagkudita ito, You are asking for your early demise. patayan left and right yan, baka una kayo. Oh. Patayan left and right, baka mauna kayo. Ang ayaw ng sundalo, naghihirap na nga sila para sa bayan, tapos nanakawan pa ninyo ng pera. Hindi, ibigay na ninyo sa mga sundalo sana yan. Bakit pa ninyo? Not Grabe. good. Not good. Not good. Kahit sa BBC mga kababayan, nakita niyo yung headlines ng BBC? Sinabi doon na parang binibuild up na naman daw ng mga Marcoses mga kababayan. Ang pamilya Marcos, ang kanilang legacy sa pagnanakaw o something ganyan mga kababayan. Famous na naman tayo sa korupsyon ng Pilipinas dahil sa mga Marcoses. Tingnan nyo sa BBC headlines. Dagdag na lang nyo sa edukasyon sa mga bata. Oh. Dagdag na lang ninyo, huwag ninyo sayangan yung pera. Paano na yan? Tinanggalan nga ng budget yung education eh. Sabi, nag-warning ako sa inyo, huwag kayong gumagawa ng ganun. Pagka marami, hindi papayag ang sundalo niya. Yayariin kayo, sigurado. Yayariin kayo. Kilala ko ang sundalo. May presidente ako. Napipigilan lang. Pero pag if it goes haywire, bahala kayo. Bahala kayo sa Basta buhay. ako nagbigay ng warning sa inyo. Nandito kami lahat. Just a warning. Pati si Sid, pati si Martin, of course ikaw. Gusto lang namin malaman ng tao na interesado kami sa ating interest sa bayan. All we want is the truth and the correct way of doing it. Ito ang advantage mga kababayan. Yung presidenteng abogado dahil may alam sa batas. Hindi katulad ng mga second year college dyan. Kaya ngayon, kadaletse-letse mga kababayan. Sila na ang batas. Gumagawa ng sariling kababuyan. Huwag na lang tayong lumabas diyan sa ano ang totoo, ano ang tama. Huwag kalimutan ninyo lahat yun. Mga anti-grap, wala yan. Stick to what is right and what is the truth. Kahit yan lang ang policy na susundin mga kababayan. What is right and what is true. Yan lang dalawa. Wala na kayong dapat alalahanin. Yan ang para sa bayan, para sa anak natin. Salamat po.
Salamat, PRRD. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.